Okay, magandang umaga po sa bawat isa and Happy Lord's Day. So, nagagalak po tayo na nandito po ang mga kabataan. So, ngayong umaga po, ngayon po ay sisimulan po natin yung series po ng ating pag-aaral sa panibagong book ng Scripture, kundi yung po ang 1 Corinthians. Actually, nasimulan na natin kanina yung introductory lesson natin patungkol po sa syudad po ng Corinth. And ang gagawin po namin, pipilitin po namin na i-upload sa YouTube. So kung na-miss nyo kanina yung ating visual lesson, nagkaroon tayo ng visual study, nakita namin yung geography, yung city, and so on and so forth. Ipipilitin po natin i-upload sa YouTube. So probably from 2 days from now, we're going to upload po yung pong mga visual na nakita po natin kanina. But ngayon po, magkakaroon po tayo ng introduction sa Book of 1 Corinthians. Now, ang Book of 1 Corinthians po, maybe let me begin like this. Sa tinginin po ninyo, ang Corinth Baptist Church, ang church na natayo sa Corinth, sa tingin po ninyo, kasi alam natin, ang church po sa Corinth, ito po ay puno po ng mga problema. May problema sila sa marriage, may problema sila sa idolatry, may problema sila sa fornication, pangangalunya, may problema sila sa Lord's Supper and so on and so forth. May division sila. Ang tanong ko po, para po sa inyo, biblical church kaya ang Corinth? Sa tingin niyo, church na is just imagine, may church member na nakikiapid sa harlot, may church member na kasiping ay yung stepmother niya, may church member na patuloy pa rin sa fornication. May church member na mayayaman, may church member na may hirap, na meron silang division. Sa tingin ninyo, biblical church kaya ang Corinth? Para po sa akin, of course, hindi ko po alam para sa inyo, pero para sa akin, ang Corinth Baptist Church po, siya po ay biblical church. Bakit? Bakit, Brother RJ? Kasi po, hindi po sila tumigil sa pag-correct po ng mga kasalanan at problema po ng church. At yun po ang pinakatema po ng Book of 1 Corinthians. Ang simbahan po, the church must deal with sin to remain united. Kailan, Brother RJ, hindi nagiging biblical ang church? Tandaan po ninyo, wala pong perfectong church. Wala pong perfectong church. Kahit po anong church ang makita natin, kahit yung mga apostolic churches na nakikita natin sa Scripture, lahat po yun may problema. Pero pag ang church po ay pipilitin pong i-deal ang bawat kasalanan po sa simbahan, yun po ay nagiging biblical na church. Pero kung ang church hindi po i-ignore lamang ang kasalanan, dun po nagiging unbiblical po ang church. At ang 1 Corinthians po ay nagpapakita na bilang isang simbahan, yun po ang pinakatema po ng 1 Corinthians, bilang isang simbahan, dapat nating i-deal ang bawat kasalanan upang magpatuloy ang magpatuloy ang pagiging isa ng isang simbahan. At yun po makikita natin po sa 1 Corinthians. At bilang introduction, sino ba go over in 1 Corinthians 1:1? Babasahin po muna natin ito. So, dun sa mga kabataan na nahihirapan sa pagbubukas ng Bible, pwedeng pakinggan nyo na lamang. Kasi ganun din naman yun. Pwedeng pakinggan nyo na lamang para at least hindi kayo magkagulo sa pagbubukas ng Bible. Pero sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1, mapapansin nyo dito, sabi ni Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, to the will of God, and Sosthenes our brother. So tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pagkakataong muli na kami po ay makapag-aral ng inyong pong salita. We pray Ama na patawarin niyo kami sa aming pong mga kasalanan. We pray na ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan, na maunawaan namin ang Book of 1 Corinthians upang makita namin ang mga katotohanan ito at mai-apply namin po sa aming pong mga buhay. We pray na tingnan namin ang aming pong sarili, tingnan namin ang aming pong assembly in light of the Book of 1 Corinthians at makita namin naman na kung paano hindi perpekto ang Corinth Baptist Church ay ganun din po kami at ang lahat po ng simbahan po ninyo. We pray na bigyan nyo kami ng tulong sa pamamagitan ng inyong pong salita na makita namin ang biblical instruction po ninyo on how we deal sa mga kasalanan pong ito. Tulungan nyo kami at kaawaan. In Jesus' name we pray. Amen.
So, tingnan po natin muna, sino ba yung sumulat po ng 1 Corinthians? Tandaan niyo po, ang 1 Corinthians po, ito po ay sulat, ito po ay epistle, ito po ay letter ni Apostol Pablo sa church po ng Corinth. Now, ang tanong, Brother RJ, sino ba si Pablo? Kasi sa 1 Corinthians 1:1, Paul, the human writer, of course we know, ang pinaka-author talaga po ng 1 Corinthians ay ang banal na Espiritu. But we know, ang human writer po nito, kinilame niya na siya si Pablo. Sino, Brother RJ, si Pablo? Kung titingnan po ninyo ang buhay po ni Pablo, according sa 1 Timothy 1:13, sabi ni Paul, siya ay isang blasphemer. Ibig sabihin, bago siya masave, siya ay nagsasalita ng laban sa Panginoon, Kristo before. He was a persecutor before, and he was an injurious. Pag sinabing injurious, nagmamaltrato siya ng masama, ng masakit sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Binanggit din ni Paul sa Acts 8:3, nung bago siya maligtas, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Just imagine, nag-gather tayo ngayon upon the first day of the week, tapos pupunta si Pablo dito. Ang gagawin ni Pablo, gagawa siya ng havoc, or meaning, i-devastate niya yung church, at ang gagawin niya sa mga church member ay ipapakulong niya. Ganun po si Pablo before po siya ma-save. Naglilibot si Pablo, at pag natagpuan niya na merong gathering ng mga Kristiyano sa isang bahay, sa isang assembly, i-devastate niya yung assembly at ipapakulong niya yung mga church member. Binanggit din sa Acts 22 verse 4, sabi ni Paul, "And I persecuted this way unto death, binding and delivering into prisons both men and women." Pinapakulong po ni Pablo ang mga church member before. At hindi lamang doon, sinabi din niya sa Acts 22 verse 20, "And when the blood of the martyr Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him." Nung pinatay po si Stephen, dahil sa kanyang pangangaral kay Jesus, sa pangalan ni Jesus Christ, na doon si Pablo nagbibigay ng approval. He is consenting the death of Stephen. Nagbibigay siya ng approval nung namatay si Stephen. At hindi lang doon, binanggit din niya sa Acts 26 verse number 10, sabi niya dito, "Which things I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I gave my voice against them." Ibig sabihin, nagbibigay siya ng boto. Papatayin ba natin ang isang Kristiyanong ito? Sabi ni Pablo, "Yes sir, patayin yan." Yun pong ibig sabihin nun. I gave my voice against them. Nagbibigay siya ng approval, nagbibigay siya ng boto na kung meron papatayin Kristiyano, nagbibigay si Pablo ng approval. At hindi lamang doon, sinabi din niya sa verse number 11 ng Acts chapter 26, "And I punished them off in every synagogue, and compelled them to blaspheme." Pinipwersa ni Pablo yung mga Kristiyanong mag-blasphemy kay Jesus Christ. At hindi lamang doon, "And being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto the strange city." Yung pong sumulat po ng 1 Corinthians, bago po siya maligtas, ito po ang kanyang buhay. He was a blasphemer, persecutor, injurious, nagpapakulong ng mga Kristiyano, nagde-devastate ng mga churches, and so on and so forth. Ganun po si Pablo. Pero in Acts chapter 9, we know the story. In Acts chapter 9, nung si Pablo po ay papunta sa Damascus, nagpakita po ang ating Panginoong Jesucristo kay Pablo. At ang sabi ng Panginoon kay Pablo, "Pablo, alam mo ba na napakahirap para sa iyo na sipain ang isang matilos na bagay? Mahirap para sa iyo, Pablo, na i-persecute ako." At nung araw po na yon, we know the story, nung araw po na yon, nagsisi po si Pablo ng kanyang mga kasalanan at nanampalataya siya kay Jesus Christ, to the point na sabi ni Pablo, "Lord, anong kailangan kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang gusto mong gawin ko?" And so on and so forth. At yun ang day na naligtas po si Pablo. And go over in Acts chapter 9, dahil ito po'y napakahalaga. In Acts chapter 9, verse 15, so sa mga kabataan, siguro pakinggan nyo na lamang po. Acts chapter 9, verse 15, "But the Lord said unto him," ito po ay si Ananias, Pastor Ananias po ng Damascus Baptist Church. Binanggit po ng Panginoon kay Ananias, "Ananias, ganito ang sasabihin mo kay Pablo."
Acts 9 verse 15, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake." So nung araw po, nung time na naligtas po si Apostol Pablo, binigyan po siya ng komisyon ng Panginoong Kristo na siya ang magdadala ng pangalan ni Jesus Christ sa mga Hintil, sa mga Hudyo, at sa mga rulers, sa mga kings. At yun po ay ginawa po ni Pablo sa kanya pong buhay. And immediately, pagkatapos po nito, we know na si Pablo po ay nangaral po sa Damascus. We know na nagpunta siya sa Arabia. We know din na nagpunta po si Paul sa Tarsus, sa Sicilia. At during the 10 years po ng stay niya sa Cilicia, sa Syria and Cilicia, we know na nagtayo po siya ng mga churches sa Cilicia and Syria. Nagtayo po ng churches si Pablo. Yan po ang assumption po natin. Kasi, sa tingin ninyo, kasi ang isang problema po, wala pong binanggit ang scripture kung ano ang ginawa ni Pablo sa Cilicia and Syria ng 10 taon. Now, kung kayo ang mag-guess, sa tingin ninyo, in-enjoy ni Pablo ang mga beaches? Siguro si Pablo doon ay nag-business, nagpayaman sa buhay, o si Pablo doon ay in-enjoy yung ganda ng lugar na yon. Yung kaya assumption natin, or ang assumption natin, na doon si Pablo at nagtayo siya ng mga simbahan. That's the better assumption. Kasi we know yung buhay ni Pablo, meron siyang commission mula sa Panginoon to bear the name of the Lord before the Gentiles, the Jews, and the kings. At yun po ang ginawa ni Paul. Kaya po ang biblical assumption natin, nung 10 years siya na nagstay sa Syria and Cilicia, Roman provinces po ito, nag-evangelize po siya at nagtayo po siya ng mga churches. And later on, pag tinignan niyo po yung mga missionary journey ni Apostle Paul, bumabalik po siya sa mga churches nito, merong connection. Meron siyang connection sa mga churches nito. And at pagkatapos po ng 10 years po niyang stay sa Cilicia and Syria, sa Acts chapter 13 and 14, we know na pinadala po sila ni Barnabas, kakasama niya si Barnabas and si Mark, upang magtayo po ng mga churches sa Cyprus and Galatia. At yun po yung tinatawag po nating first missionary journey. At pagkatapos po nun, Acts 13 and 14, bumalik po si Pablo sa Antioch Baptist Church, nagpahinga siya, nag-forlo siya bilang missionary, nag-report siya sa Antioch anong mga nangyari, and so on and so forth. Pagkatapos po ng ilang panahon, bumalik po, nag-mission po uli si Pablo. But this time, nakapokus po ang missionary journey, sa second missionary journey po ni Paul, hindi binalikan niya yung mga churches na tinayo niya sa Galatia, pero pumunta po sila ni Silas sa Macedonia. Natayo po doon yung Philippi Baptist Church, natayo po yung Thessalonica Baptist Church, natayo din yung Berea Baptist Church. At pagkatapos po ni Paul doon, nagpunta po si Paul sa Athens, sa Acts 17, we can see that. At nagpunta po si Paul sa Corinth, which is Achaia. At napag-aralan natin saan yung Corinth po doon. At si Paul, nung siya po ay nasa Corinth, nag-spend po siya ng 1.5 year. 1.5 year po sa Corinth to evangelize, to teach the disciples, to establish the church, palakasin ang church, and so on and so forth. 18 months pong nag-stay po si Pablo sa Corinth during his second missionary journey. And what happened next in Acts 18, you can read it, bumalik po si Pablo sa Antioch at nung sinimulan niya yung third missionary journey, nag-spend ng 3 taon si Pablo sa Ephesus. So, binibigyan natin ng overview yung buhay po ni Pablo. At nung si Paul ay nasa Ephesus, of course, natayo na yung church at Corinth. Remember, existing na yung church at Corinth. Yun po yung time na sinulat po ni Paul ang 1 Corinthians. Nung si Paul ay nasa Ephesus ng 3 taon, meron pong panahon doon na sinulat niya ang 1 Corinthians. So, do you follow? Nadyan pa ba ang bawat isa? So, tingnan natin po. Ano ang occasion, Brother RJ, ng 1 Corinthians? Now, pag sinabi pong occasion, ganito po ito. Tandaan natin, yung pong Bible na hawak po natin, meron po itong background. Meron pong mga events, meron po itong context. Si Pablo po, nung sinulat niya ang 1 Corinthians, hindi siya parang robot
na ang banal na Espiritu ay nagbigay ng mga words, nagdikta siya ang banal na Espiritu ng mga words, tapos sinulat ni Pablo ang 1 Corinthians. Hindi po ganon ang pagkakasulat po, hindi po ganon ang inspiration of the Scripture. Meron pong occasion, meron pong mga event na nagtula kay Pablo, bakit niya sinulat ang 1 Corinthians. At yun po yung occasion. Dito, makikita natin na meron pong tatlong bagay na nagtulak kay Pablo or nag-motivate kay Pablo, bakit niya sinulat ang 1 Corinthians. So ito po ang nangyari. Tingnan natin. So, doon po sa kwento natin kanina, sa narrative, si Paul po ay nasaan? During the third missionary journey, nasa Ephesus. Nagtatayo siya ng mga churches doon, pinapalakas niya yung mga disciples doon sa loob po ng 3 taon. At ang Corinth, nasa peninsula, so I hope you can remember yung geography. May mga church member po ng Corinth na nagbiyahe sila papunta po ng Ephesus. Ang goal po ng mga church member nito, probably mga leaders ng Corinth Baptist Church, kasi ang daming problema sa Corinth. Ang daming problema sa Corinth, pumunta sila, nagbiyahe sila sa Ephesus upang tanungin si Pablo, Pablo, anong gagawin namin dito? Anong gagawin namin dito? Anong sagot sa tanong na ito? And so on and so forth. So ang dala po ng mga taong ito ay tatlong bagay. Yung una, yung pong mga problema. Ang dami pong problema na binanggit po sa 1 Corinthians. Na for example, tingnan ninyo sa 1 Corinthians 5:1. Ito po yung mga ilan sa mga problema. Let's see muna sa 1 Corinthians 1 verse 11. 1 Corinthians chapter 1 verse 11. Ito po ay isa sa mga problemang ibinalita po ng mga nagbiyahe, mga church member. For it had been declared unto me of you, my brethren, ibinalita sa akin mga kapatid, by them which are of the house of Chloe, that there are contention among you. Binalita sa akin, so natanggap na ni Pablo yung balita ng mga nagbiyahing church member, at ang sabi ni Pablo, ibinalita sa akin, yung sinusulat niya yung 1 Corinthians, na merong contention sa inyo, sa church ninyo. So iyon isang problema. Tingnan niyo pa sa 1 Corinthians 5:1. 1 Corinthians 5:1. 1 Corinthians 5:1, it is reported commonly that there is fornication among you. So yun po yung mga problema, is ilan sa mga problemang ibinalita ng mga church member ng Corinth kay Pablo. May division, may fornication, may problema sa Lord's Supper, may problema sa marriage, may problema sa idolatry, at yon mga problemang yon ang nagtulak kay Pablo na isulat ang 1 Corinthians. Yun yung isa. Pangalawa po, may mga tanong, yung pong mga church member ng Corinth. May mga tanong sila, hindi lang may problemang ibinalita kay Pablo, may mga tanong sila. For example, go over in 1 Corinthians 7:1. Ang una nilang tanong ay sa pagkasal, sa marriage. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 7:1. Now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Napansin niyo, may tanong yung mga church member ng Corinth, concerning the things whereof ye wrote unto me. Meron kayong mga sinulat para sa akin. May mga tanong yung mga Corinthian member kay Pablo, at dito sa 1 Corinthians 7, sinagot niya yung tanong. Hindi lamang yan po, go over in 1 Corinthians 7:25. 7:25. Now concerning virgins, I have no commandments of the Lord, yet I give my judgment as one that had obtained mercy of the Lord to be faithful. So may mga tanong yung mga Corinthian church member regarding sa mga virgins. Kung ikaw ay tatay, yung virgin po dito, halimbawa, si Jochebed, naging teenager na siya, marriageable age na siya po ang aking virgin. Yun po yung virgin po dito. Bilang tatay, meron akong anak na babae, ano ang responsibilidad ko sa anak kong babae? Yun po yung tinutukoy po dito. So may tanong sila sa marriage, sa fornication, meron tanong sila sa mga virgin. Tingnan niyo pa sa 1 Corinthians 8:1. Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth not. So meron din silang mga tanong sa mga inoffer sa idol. So kanina, nandito kayo, alam niyo yung tinutukoy dito ni Paul, na yung mga pagkaing ibinebenta sa marketplace, mga inoffer yung kay Apollo. Kaya sabi ni Paul, tanong ng mga church member dito, pwede ba kami bumili ng mga karne sa marketplace? Kasi alam namin mga inoffer to sa idol. So sinagot ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8, yung tanong patungkol sa mga bagay na inoffer sa idol.
Hindi lamang yon, 1 Corinthians 12:1. 1 Corinthians chapter 12. Now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. So may mga tanong din patungkol sa spiritual gifts. So we're going to study yung mga spiritual gifts. Now, gusto ko pong in a side way, sabi po dito ni Pablo, ayaw ni Pablo na maging ignorante ang mga church members sa mga spiritual gifts. Now, tanong po, kung ikaw ay Kristiyano right now, alam mo ba ang spiritual gift mo? Alam mo ba ang spiritual gift mo? Paul doesn't want the Corinthian church member to be ignorant of the spiritual gifts. Kasi tandaan niyo po, ang spiritual gift po, ito po ay binigay ng Panginoon sa bawat church member. Bawat church member po, meron pong isang spiritual gift. At yung spiritual gift po, ang dapat mong gamitin sa church upang magbigay ka ng service and edification sa church. Ang tanong, alam mo ba ang spiritual gift mo? Paul doesn't want the Corinthian church members. Sabi ni Paul, I would not have you ignorant about spiritual gift. So, merong teaching dito si Paul sa tanong nila patungkol sa mga spiritual gift. Hindi lamang yon. Ano pa yung tanong nila? 1 Corinthians 16:1. 1 Corinthians 16:1. Now concerning the collection for the saints, I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. So meron ding tanong patungkol sa collection ng offering para sa mga church member sa Judea. We're going to see those details. So, hindi lamang problema ng Corinth ang nag-motivate kay Paul na magsulat ng 1 Corinthians, pangalawa ay yung mga tanong nila. Merong siguro, nung dumating yung mga church member ng Corinth, meron silang listahan ng mga tanong. Paul, anong gagawin namin dito? Paul, anong gagawin namin dito? At bilang sagot ni Paul sa mga tanong na ito, sinulat niya ang 1 Corinthians. So yun yung dalawang event na nag-push or nag-motivate kay Paul na isulat ang 1 Corinthians. Hindi lamang yan, go over in 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. Tingnan niyo po, verse 1 to 4. Let a man so account of us as of the minister of Christ and stewards of the mystery of God. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judge of you, or of man's judgment. Yea, I judge not my own self, for I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. So ito po yung ikatlong occasion kung bakit niya sinulat ang 1 Corinthians. May mga tao po sa Corinth na nagsasabi, ay si Pablo, di ba bumisita sa atin yan nung nakaraang taon? Hindi naman tunay na apostol yan. Hindi naman tunay yan ang ministeryo ng Panginoon. May mga tao po na nag-question ng apostleship and ministry of Paul. Kaya po ang 1 Corinthians po, ito din po ang kanyang defense. Ito yung kanyang depensa na pagpapakita, wait, ako'y tinawag ng Panginoon. Don't you remember na tinawag ako ng Panginoon? At ako'y, remember sa 1 Corinthians 1 and 2, nung ako'y dumating sa inyo, hindi ako katulad ng mga philosophers ninyo na gumamit ng wisdom of the world, wisdom of men, kundi sa power ng banal na Espiritu ako'y nangaral sa inyo. And because of that, may mga taong nagki-question, tunay ba na apostol yan? At kung titingnan niyo po, ang sabi pa ng mga Corinthians, kinutya pa nila ang itsura ni Pablo. You will see that in 2 Corinthians, na yang si Pablo, napakatapang na tao niyan, pero sa harap-harapan naman, pag tinignan mo yung itsura niyan, wala namang dating ang kanyang itsura. Kung magsalita siya, hindi naman siya magaling magsalita. Sabi ng mga tao, papuntahin kaya datin dito si Pablo, kasi matapang lang naman yan sa sulat. Pagka sa personal, hindi naman matapang yan. Ganun po ang pangungutya ng mga Corinthians kay Apostol Pablo. Kaya ito pong 1 Corinthians, ito po ang defense ni Pablo. Pinakita dito ni Paul kung paano apostol siya ng Panginoon, meron siyang commission mula kay Jesus Christ. So, yan po yung tatlong bagay na nagtulak kay Paul bakit ito isinulat. So, Brother RJ, bakit mahalaga yon? Mahalaga po ito, pakinggan niyo po ito, kasi pag inaral na po natin yung verse by verse, yun po ay makakatulong para malaman natin yung interpretation ng verse. Hindi tayo, halimbawa, may verse tayong kinuha sa 1 Corinthians,
hindi po natin ito iti-take out of context. Whenever may verse sa scripture, kailangan malaman natin ano yung konteksto nito. Bakit sinabi ito? So tandaan ninyo, yung tatlong bagay na nagtulak kay Pablo para isulat itong 1 Corinthians, may mga problema sa church, may mga question yung mga church member, at ito ay depensa ni Paul sa nagke-question sa kanya. So, now, dun po sa study notes ninyo, sa page number 2, I made a study po, iniscan ko po ang buong 1 Corinthians at nilista ko po dito yung pong mga kasalanan at yung pong mga kamalian ng Corinth Baptist Church. So, we can categorize po ang mga errors and sin ng Corinth Baptist Church sa 6 na bahagi po. Meron pong division po sa church, merong division, meron pong pangalawa, meron pong nagke-question sa apostleship and ministry ni Apostol Pablo. Tunay bang apostol yan? Pandak naman yan, tapos luwa pa yung mata niyan. Tapos kung magsalita siya, parang wala namang dating magsalita si Pablo. Tunay bang apostol yan ng Panginoon? So may mga nagke-question. Pangatlo, existing po ang fornication or pakikiapid sa Corinth Baptist Church. Naalala natin yung lesson kanina. Bakit problema na malaki ang immorality sa church at Corinth? So kung titingnan natin, kanina, kung paano yung impluensya. You just imagine church member ka, tapos nakikisiping ka sa hindi mo asawa. Just imagine that. Remember, sabi ng Panginoon, marriage is honorable and bed is undefiled. At huhusgahan ng Panginoon ang sinuman, huhusgahan ng Panginoon ang sinumang makikiapid, makikisiping, magkakaroon ng physical intimacy, physical na relasyon sa hindi niya asawa. At yun ay problema sa Corinth Baptist Church. At yun ay isa sa kinurek ni Pablo. Pang-apat, merong disorder sa church, meron silang disorder and so on and so forth. We will see that later. Meron ding idolatry, at meron ding false teaching on resurrection. Do you remember bakit nagkaroon ng false teaching sa resurrection ang Corinth Baptist Church? Sino nag-influensya sa kanila? Yung mga philosophers. Naalala ninyo? May mga philosophers sa Corinth na hindi naniniwala sa resurrection. That's why kinorek ni Paul sa 1 Corinthians 15, yung pong false doctrine sa resurrection. Now, tingnan natin quickly, anong klaseng division ang meron dito. Now, maraming verses po akong nilagay po dito, pero please bear with me. So kung meron kayong time, we will not be able to see those verses sa scripture. Pero kung sa inyo pong mga bahay, pwede nyo pong tingnan yung mga context ng mga verses. Pero tingnan natin yung po yung division sa church. Ang 1 Corinthians po, it highlights the division that existed in the Church of Corinth, where the members are not perfectly joined together according sa 1 Corinthians 1:10. Hindi sila nagkakasundo, walang pagkakaisa ang church. Like the human body, binanggit ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12, alam niyo ba mga Corinth church member, kayo ay katawan ni Kristo? Pwede mo bang tanggalin ang kamay mula sa katawan? Pwede mo bang tanggalin ang paa mula sa katawan? Bakit meron sa inyong division? So you see yung connection dito. At ang bahagi ng division nila, sabi ng 1 Corinthians 1:10, they don't have the same testimony, they don't have the same mind, and they don't have the same judgment. And in fact, they group themselves into heresy. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11, yung pong heresy na binanggit ni Paul sa 1 Corinthians 11, ang heresies po nito, ito po yung parties or sekta. Just imagine isang church, kanino kang grupo? Ay, kay Apollos kami. Dito, kanino kang grupo? Ay, kay Cephas kami. Kanino kang grupo? Kaninong heresy ka? So imagine, yung isang church, meron silang mga grupo-grupo. May grupo ng mga mayayaman, may grupo ng mga hirap, at merong division sa church. Dito, pinakita din ni Paul na yung kanilang division, ito ay nagresulta sa pag-behave nila carnally. Tandaan po ninyo, we're going to see later on na yung mga Corinthian church member, mga mananampalataya po sila. You can see in 1 Corinthians chapter 1, na nagpakita po ng evidences of salvation, yung pong mga Kristiyanong church member po sa Corinth. Pero kahit sila ay Kristiyano, kahit sila ay ligtas, they behave carnally. Kaya po dun sa kanilang behavior na carnally, yun po ay nag-cause po ng division sa church, na kung saan, to the worst,
na yung mga mayayamang church member, hinihiya nila yung may hirap na church member. We see that in 1 Corinthians chapter 11, na pagpapakita ito ng division sa church. So yun yung unang problema ng church at Corinth. Merong division. Just imagine. Halimbawa, magla-lunch tayo mamaya. Let's say magla-lunch tayo mamaya. What if yung grupo namin, inubos namin yung pagkain, tapos kayo, wala kayong natirang pagkain? Anong mararanasan ninyo doon? Tapos sasabihin namin, ay kasi grupo kami ni Apollos, wala kayo, mayayaman kami. Kayo, mahihirap kayo. Bumili kayo ng sarili nyong pagkain. Ganan po ang Corinthian church. Just imagine, yung pong mga mayayaman na church member, inuubusan ng pagkain, yung mga mahihirap. Kasi yung mga mahihirap po, probably mga slaves sila, slave church member. Pero kung titingnan niyo po sa 1 Corinthians, which we're going to see, sinabi ni Pablo, whether ikaw ay Roman official, whether ikaw ay slave, sa loob ng church, pantay-pantay ang mga mananampalataya. Paul corrected that division sa kanyang sulat. Pero ang unang problema na kinorek dito ni Paul ay yung division. Pangalawa, dinipensahan ni Pablo ang kanyang sarili. You can see that sa 1 Corinthians chapter 4, binasa na natin yung kanina, and even in 1 Corinthians 9:1-3. He defend himself, dinipensahan ni Pablo ang kanyang sarili by saying na siya ay pinadala ni Jesus Christ. Alam niyo ba, Corinth Baptist Church, sa mga nagque-question ng aking pagiging apostle, hindi niyo ba alam na pinadala ako ni Jesus Christ? The Lord Jesus Christ commissioned me. At hindi lamang yon, sinabi din ni Paul na ginagawa niya ang kanyang preaching ministry not by the wisdom of the word, but by the power of the Spirit of God. And Paul challenges their regard to him by presenting that even though they have 1,000 teachers, kahit marami kayong instructor, kahit madami kayong philosopher, ako pa rin ang spiritual father nyo, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4. Na kahit maraming nagturo sa inyo, hindi nyo ba alam? Ako ang unang nag-share ng gospel sa inyo. Ako ang spiritual father ninyo. Tapos, kahit questionin ninyo ang aking pagiging apostol. So, kinurek ni Pablo yan. And even yung concerning sa financial need. Kasi, nung si Paul po, pakinggan nyo ito, nung si Paul ay nagstay ng 18 months sa Corinth, ni isang pera, hindi po siya kumuha sa mga church member. Anong ginawa ni Paul? Nagtrabaho po si Pablo 18 months. Just imagine, minister, preacher ng Panginoon, tapos yung mga church member, hindi sinusuportahan yung minister. Sabi ni Pablo, hindi ako kumuha sa inyo ng kahit anong pera. Nagtrabaho ako para sa aking mga pangangailangan at pangangailangan namin ni Silas and Timothy. Nagtrabaho kami, nag-tent making kami. At yun ay pagpapakita na bakit yung kini-question yung aking pagiging apostol? Bakit yun ang sinasabi na kaya lang ako nag-preach sa inyo ay para mamera? Don't you know na nung nag-stay ako ng 18 months, ni isang silver or gold, hindi ako kumuha sa inyo? So, sa 1 Corinthians, dinidefend niya yung kanyang apostleship sa mga nagke-question. So, yun yung pangalawa. Pangatlo, yung pong fornication. So, sa fornication, ni-rebuke po dito ni Paul. Go over in 1 Corinthians 5. Basahin natin po yung verse 1 ng sabay-sabay. 1 Corinthians 5, verse number 1. Ready? Read. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as sin among the Gentiles, that one should have his father's wife. So ito po, meron pong isang church member na yung kanyang stepmother ay karelasyon niya. Hindi lang relasyon verbally, they are having intimacy. They are having physical intimacy. At isang problema dito, alam lahat ng church member na itong taong ito ay nakikisipin sa hindi niya asawa. It is reported commonly and Paul rebuked the church. Ang ito pong 1 Corinthians 5, ito po ay rebuke sa church. Church, reported commonly na merong fornicating church member at wala kayong ginawa. Yan po ang 1 Corinthians 5. It is reported commonly that there's a fornicating church member at kontento kayo. Tingnan nyo pa po sa verse number 6. 1 Corinthians 5:6, sabi ni Paul, your glorying is not good. Nagsasamba kayo, sumasamba kayo, pero merong
fornicating church member sa inyo, ang inyong pagpupuri ay hindi mabuti. Kasi sabi ni Paul, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Hindi nyo ba alam na yung isang kasalanan sa inyong assembly ay pinapaalsa nito ang buong church? So, ganun po kinorek ni Pablo yung pong church sa Corinth dahil may mga church member na nagpo-fornicate. And you can see here, yung fornication nila, go over in 1 Corinthians 6, verse 16. 1 Corinthians 6, verse 16. What? Know ye not that he is joined to an harlot is one body? For two saith he, shall be one flesh, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Sabi ni Pablo, ano? Hindi nyo alam kung kayo ay makikisiping dun sa mga temple prostitute ni Aphrodite, hindi nyo ba alam na magiging isang katawan kayo? And church, hindi nyo ba alam na ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu? So, just imagine kung paano ang fornication sa church. Kaya sabi ni Paul sa verse number 18, flee fornication, alisan ninyo ang pangangalo niya, every sin that a man doeth is without the body, but he that is committed fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Hindi nyo ba alam na kung kayo ay makikisiping doon sa harlot or temple prostitute, na nalakita natin to kanina sa ating study ng City of Corinth, kung kayo ay makikisiping doon sa isang harlot, know you not na nagiging isang katawan kayo ng harlot na yon? At hindi nyo ba alam na ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo? Na yan ay templo na ng banal na Espiritu. Nung kayo ay na-save, templo na yan ng banal na Espiritu. At gagawin ninyo na yung templo ng banal na Espiritu ay ipagkakaisa mo sa katawan ng isang harlot. So ganun po ang rebuke ni Paul sa kanila pong fornication. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 7, tingnan nyo po, hindi lang nag-rebuke si Paul, ang maganda po kay Paul, hindi lang siya nag-rebuke, nagbigay siya ng instruction. At ito po, makikita natin, ang church po, hindi lang tayo magdidil sa kasalanan na rebuke. Kailangan din nating i-admonish ang church member paano gawin ang tama. Kaya tingnan niyo po sa 1 Corinthians 7, verse 1, now concerning the things whereof you wrote unto me, it is a good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every man have her own husband. So nagbigay ng solusyon si Pablo para hindi nyo, Church of Corinth, para hindi na kayo magpatuloy sa fornication. Una, wag mong hayaan, let everyone, sabi doon, it is good for a man not to touch a woman. Wag mong hayaan na ang isang lalaki ay hawakan ka. So, yan po ang solusyon ni Pablo to avoid fornication. Tandaan niyo po, ang isang hawak po, yan po ay hindi po natatapos ang hawak. Hindi po natatapos ang holding hands sa holding hands lamang. Hindi po natatapos ang akbay sa akbay lamang. The scripture is telling, yan po ay magli-lead sa fornication. Kaya sabi ni Paul, it is good for a man not to touch a woman. Pangalawa, yun ang unang instruction ni Paul to avoid fornication. Pangalawa, sa verse number 2, magkaroon ka ng asawa. And that's the blessing po ng marriage. That's the blessing of marriage. Na sa pamamagitan ng iyong husband or sa pamamagitan ng iyong wife, kaya mong i-overcome ang sin of fornication. Alam niyo po ba na sa ating old sinful body, lahat po tayo, ang katawan po natin ay gustong mag-fornicate. Pero dahil sa disenyo ng Panginoon that God gave me a wife, I don't need to fornicate anymore because I have a wife. And God is giving me this partner to fulfill my physical need. So, binanggit dito ni Paul na to avoid fornication, magkaroon ka ng asawa, magpakasal kayo, and so on and so forth. And that's the biblical instruction. And you will see sa buong 1 Corinthians 7, instruction ng scripture regarding marriage. Sa mga young people na wala pang asawa, tingnan niyo ang 1 Corinthians 7, ito po ang biblical instruction how to find a life partner. And let me say this, na yung inyong tatay ay meron pong say sa inyong mapapangasawa. That's what Paul said. Na ang tatay, kung ikaw ay babae, ang tatay mo ay may responsibilidad na mag-say ng yes or mag-say ng no
sa mapapangasawa mo. So, we're going to see that in 1 Corinthians 7. So, yun po yung mga practical ways na binigay ni Pablo to avoid fornication. And pang-apat na error na makikita niyo po sa church ay yung po mga disorder. Meron po silang disorder against dispute. Ano po ang nangyari dito? May mga church member, let's say parang ganito po. Bigyan ko po ng example. Halimbawa, magkapitbahay kami ni Kuya Kurt. Pareho kaming church member dito. Now, nakita ko si Kuya Kurt nagtapon ng basura sa bakod namin. Ang ginawa ko, isinumbong ko sa barangay. At yung 1 Corinthians chapter 6, yun po ang laman po nun. Sabi ni Paul, kayo pareho kayong church member, bakit kayo magpapalitis sa hindi believer? Bakit hindi nyo na lamang iresolve yan sa church? Bakit nyo pasisirain ang testimony ng church na pupunta kayo doon sa ruler, pupunta kayo sa Bema Seat, doon pa kayo magsusumbong? Bakit hindi nyo na lang ayusin kami ni Brother Kurt, yung aming sigalot, yung aming pagtatalo sa loob ng church? Yun po ay kinorek ni Paul sa 1 Corinthians 6. Pangalawa, kinorek din po dito ni Paul yung marriage, disorder in marriage, disorder also on how to deal with the food offered to the idols, 1 Corinthians 8. Naalala natin kanina, ang pamamaraan po ng mga Corinthians, pag nag-offer po sila ng baka kay Apollo, bahagi lamang po ng baka ang susunugin nila. Karamihan po ng matitira ay ibebenta po nila sa market. At nagtanong si Paul, ang mga church member, Paul, alam namin na in-offer to kay Apollo, pwede ba kaming bumili dito? Kasi saan kami bibili ng karne kung lahat ng bibili namin sa marketplace ay in-offer sa Diyos-Diyosan? So sinagot ni Paul yon sa 1 Corinthians 8. Binanggit din dito ni Paul yung disorder nila sa financial support, pagsuporta sa mga minister, yung problema nila sa worship and Lord's Supper, yung disorder nila sa spiritual gifts, at lahat ng yon kinorek po ni Pablo. Pang-lima, error po nila ay yung idolatry. Tingnan niyo po, for example, sa verse number 1 Corinthians 10, let's see here. Sa 1 Corinthians 10, may mga church member po sa Corinth na idolater pa rin. Imagine ninyo, nananampalataya sila kay Jesus Christ, pero nananampalataya pa rin sila kay Poseidon, nananampalataya pa rin sila kay Apollo, kay Aphrodite, and so on and so forth. Kaya ginamit ni Paul in 1 Corinthians 10 ang bansang Israel na ihemplo na gumawa ng Diyos-Diyosan sa wilderness at sila ay pinarusahan ng Panginoon. At ganun ang ginamit ni Paul na example upang ang mga church member ay maalis sa fornication dito. You can see that in 1 Corinthians chapter 10. Now, ang huli ay yung huling error na meron sa Corinth Baptist Church ay yung false teaching on resurrection. So, naalala natin kanina sa lesson natin about the city of Corinth, marami pong philosophers sa Corinth, may mga Stoic, may mga Gnostic, Epicurean na mga philosophers po doon, at na-influensyahan po sila sa pagtuturo na walang resurrection. Wala naman talagang pagkabuhay na muli. Merong reincarnation para sa kanila. Kung ako ay tao ngayon, baka sa sunod kong buhay ay anghel na ako. May reincarnation, pero sa resurrection, bodily resurrection, hindi po sila naniniwala. Kaya po ang 1 Corinthians 15 ay inilaan ni Pablo upang i-correct. Sabi niya, may mga witnesses sa resurrection ni Jesus Christ. At alam niyo ba, Corinth, kayo din ay magre-resurrect? So, yun po yung background po dito ng 1 Corinthians 15 regarding false teaching on resurrection. So, yun po yung mga error. So, dun po sa study notes ninyo, we were not able to see yung mga verses, pero ito po ay naging study ko before, matagal na. Inilista ko yung mga errors ng 1 Corinthians, and you can see na we can categorize that in that way. You can check po sa bahay yung mga verses. I encourage you na sa inyo pong personal devotion, you can study the verses and see those things. Now, ano naman yung purposes? Ibig sabihin, ano yung layunin ni Paul sa pagsulat niya ng 1 Corinthians? Ang pagkakaiba po nito sa occasion? Ang occasion, ano ang nagtulak kay Paul para isulat? Nakita na natin yan. Ang purposes naman, ano yung goal niya sa pagsusulat? So marami po tayong goal. Una, upang sagutin po yung mga tanong ng mga church member. Nakita na natin yung mga tanong. Pangalawa, upang i-deal yung pong mga problem, yung pong mga errors and sin na nabanggit natin kanina ay ni-rebuke at kinorek po ni Pablo. Pangatlo,
na goal po or purpose ni Paul ay upang mag-provide ng further instruction related po sa mga doctrines at upang i-encourage ang mga mananampalataya to have a complete Christian life, mature, complete Christian life. Pang-apat ay upang magbigay ng depensa ng kanyang apostleship. We see that a while ago. Pang-lima, you can see that in 1 Corinthians chapter 16, to remind the Corinth Baptist Church sa kanilang pledge ng offerings para sa Jerusalem church members. Naalala natin na noong time po nito ay meron pong matinding famine sa mga churches po sa Judea. Dahil po sa persecution ng mga tao, sa mga mananampalataya sa Judea, nagkaroon po ng taggutom. At ang Corinth Baptist Church ay nangako, Paul, nangangako kami, magbibigay kami para sa Jerusalem. At pinalalahanan ni Paul sa pamamagitan ng 1 Corinthians yung kanilang pledge. Pang-anim, to exhort the church to consider his planned visit. So babalik si Paul, sabi ni Paul, maghanda kayo kasi babalik ako dyan. At panghuli, to inform sa pagdating ni Timothy. Church, parating dyan si Timothy, maghanda kayo. And so on and so forth. So yun po yung mga purposes kung bakit sinulat po ni Paul ang 1 Corinthians. So in terms naman ng time and place, so napag-aralan na natin to kanina, nasaan si Paul nung sinulat niya ang 1 Corinthians? Nasa Ephesus siya. Ang date naman, pwede natin sabihin around 55 AD. Pwede natin sabihin mga 4 years pagkatapos niyang, let's say 2 to 3 years pagkatapos niyang umalis sa Corinth. So imagine ninyo, si Paul nagtayo ng church sa Corinth at nakalipas yung 2 o 3 taon, sumulat si Paul sa kanyang church na tinayo. Now, tingnan natin po yung team. Nabanggit na natin po ito kanina, pero maglalaan po ako ng konting panahon po dito. ang pinaka-tema po ng Book of 1 Corinthians ay the church must deal with sin to remain united. Ang problema po na pwedeng kaharapin po ng bawat churches sa ating pong panahon ay ang kasalanan po ay pumasok. Lahat po ng church sa mundo, kahit ito man ay biblical o hindi, meron pong kasalanan. Pero ang 1 Corinthians po ay tuturuan tayo na bawat kasalanan ay dapat nating i-deal. Kasi kung hindi natin po i-deal yung bawat kasalanan, ito po ay magre-resulta ng division po sa church. At yun pong tinuturo sa atin ng Book of 1 Corinthians. Now, sa pagkukorek po ng kasalanan, let me see here. Sa pagkukorek po ng kasalanan sa church, meron pong 2 common problems na ginagawa po ang mga churches. Ang una ay yung pong pagkakaroon ng walang dealing sa kasalanan. Marami pong churches sa ating pong panahon na kahit may kasalanan ang church, merong division, merong fornication, merong worldly music, merong and so on and so forth, hindi po dinidil ng sin ang kasalanan. At marami pong church ngayon ang wala pong church discipline. Church discipline, ano Brother RJ, ibig sabihin ng church discipline? Ibig sabihin, kung ikaw ay maging church member, ang Bible ay merong daan palabas ng church. Kung ang merong daan papasok ng church through water baptism, ang Bible din po ay merong daan palabas sa church. Ibig sabihin, kung ang isang church member ay ayaw sumunod sa Panginoon, ang Bible ay merong prescription paano ang church member na ito ay hindi na magiging kabahagi ng church. At ang maraming churches po ang hindi po gumagawa niyan, to be honest. Marami pong churches ngayon ang hindi po nag-church discipline. Yan po ang unang error. At ayaw nating mangyari po yan. Ang pangalawang error po na in regarding sa dealing po ng sin and error ng church ay yung pagkakaroon po ng hindi po pagsunod sa instruction po ng Bible kung paano mag-church discipline. Kasi I remember yung story, may mga churches po, dahil yung pastor ay nagkaroon lamang ng nakita yung church member na may kasalanan ng worldly things sa kanya, automatic tinanggal sa church membership. Hindi po ganun ang instruction po ng Scripture sa pag-church discipline. Meron pong instruction ang Bible paano ang church discipline. Kung titingnan niyo po, go over in Matthew 18, ito po ang context ng church discipline. Matthew chapter 18,
So mapapansin niyo po sa verse 15 hanggang verse number 17, yung pong mga stages ng church discipline, ibig sabihin, kung merong, halimbawa, kung si Nicole ay may atraso sa akin, halimbawa, ano bang atraso sa akin ni Nicole? Let's say, sinilaban niya ang aming bahay. Ang sabi ng mga scripture, kakausapin ko muna si Nicole, Nicole, bakit mo nagawa yun? Magsisi ka, Nicole, sa pagsilab mo ng aming bahay. Pag si Nicole ay hindi nakinig sa akin, magdadala ako ng witness. Yan po yung second step. Isasama ko na ngayon si Cham. Cham, hindi ako pinakinggan ni Nicole, samahan mo ako, kakausapin natin si Nicole. Baka this time magsisi na siya. Pag hindi pa rin nagsisi si Nicole sa second step, yun na yung time na dadalhin po sa church. At yun po yung final stage ng church discipline na sabi ni Christ sa verse 17, tingnan niyo po. Verse 17, Matthew 18:17, and if he shall neglect to hear them, ibig sabihin, dinala na sa church yung problema, tell it unto the church, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Ibig sabihin, pag hindi pa rin nakinig sa church, yung si Nicole, i-consider na natin siyang unbeliever to the point na hindi trato natin siyang publikano, na kahit tayo ay kumain kasama ni Nicole, ay hindi na natin gagawin. So yun po yung church discipline. Maaalis ka sa church membership. Pero ang gusto ko pong pansinin ninyo dito, pagkatapos po dito, nagtanong si Pedro, tingnan niyo po, Matthew 18 verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Lord, binanggit mo sa amin yung church discipline. Lord, hanggang kailan namin kami magtitiis at papatawarin namin yung church member na ito? Lord, sapat na ba ang 7 beses? 7 beses na namin binigyan ng paalala, huwag mong gawin ang kasalanan na ito, huwag mong gagawin ito. Lord, hanggang kailan? Anong sabi ng Panginoon? Jesus said unto him, I say unto thee, Peter, until 7 times, but until 70 times 7. So ito po ang isang mali na maraming churches regarding sa church discipline ay yung pagkakawalan po ng compassion. Tandaan niyo po, ang pagdidil po ng church sa kasalanan po ng church member, ang goal po doon ay hindi mapaalis yung church member sa church membership. Ang goal po noon ay ma-restore. Kung halimbawa si Nicole ayaw pa rin niyang magsisi, dapat ang attitude natin, sana si Nicole magsisi siya sa pagsilab ng aming bahay. Ganun po ang goal po ng church membership, na ma-restore yung sinning church member, na magsisi siya, ma-restore ang kanyang fellowship sa brethren, ma-restore yung kanyang walk sa Panginoon, and so on and so forth. So ito po ang isang mali ng maraming churches. Kung titingnan niyo po ang 1 Corinthians at 2 Corinthians, remember yung sa 1 Corinthians 5, yung isang fornicating church member? Go over in 2 Corinthians. 2 Corinthians, tingnan nyo po kung paano si Pablo, na kahit before that, tingnan nyo muna yung 1 Corinthians 5. Tingnan nyo muna yung 1 Corinthians 5, kung paano sinabi ni Paul, ano ang church? Anong gagawin nyo doon sa isang fornicating church member na merong karelasyon na stepmother? Sabi ni Paul dito sa verse 12, 1 Corinthians 5 verse 12, For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within? Verse 13. But them that are without God judge it. Therefore, pansinin niyo po ito, itong sabi ni Paul, put away from among yourselves that wicked person. Yung pong wicked person po ito po yung church member na may fornicating relationship sa kanyang stepmother. Sabi ni Paul, put away that wicked person. Ibig sabihin, tanggalin niyo siya sa church membership. Pero tingnan niyo po ang 2 Corinthians. Ito po ang tinutukoy po natin sa 2 Corinthians chapter, let's see here. Verse number 2. Tingnan natin. Chapter 2 verse 2 ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 2 verse 2. Sabi ni Paul, For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me? So dahil po sa bigat ng 1 Corinthians, nung binasa ng church ang 1 Corinthians, nalungkot sila. Sa tindi ng, just imagine,
put away that wicked person, sabi ni Paul. Tanggalin nyo ang isang masamang church member na yan. So nagbigay ng kalungkutan. Pero tingnan nyo po sa verse number 5. But if any man had caused grief, he had not grieved me, but in part that I might not overcharge you all. Verse 6, sufficient to such a man is the punishment which was inflicted of many. So, to make the long story short, sinunod ng Corinth Baptist Church na church discipline yung fornicating church member. Pero ang good news dito, nag-repent yung fornicating church member. Kaya sabi ni Paul, sufficient to such a man is the punishment which was inflicted of many. Verse number 7, tingnan niyo po ito. So that contrariwise, ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Sabi ni Paul, tanggapin niyo yung church member na yun. So, naunawaan niyo kung paano ang church discipline, kung paano yung kahit ganong kabigat yung sabi ni Paul, put away that wicked person. Pero pag tinignan niyo sa 2 Corinthians chapter 2, sabi ni Paul, patawarin niyo siya. Church, patawarin niyo yung church member na to. Church, i-comfort niyo yung church member na to. Nasa isang problema siya sa kanyang Christian walk, pero i-comfort niyo sa church. So, ganun po ang compassion ni Paul sa paano pag-deal ng error. So, bakit ko po ito binabanggit? Kasi ang 1 Corinthians po, it's all about church correcting the sins ng church member. And we can learn a lot from this. So, dito makikita natin na ang pag-correct sa error and sin, hindi po ito kamay na bakal. Kasi tingnan niyo po, kung lagi tayong kamay na bakal, just look ang ating sarili. Tayo ba ay laging sumusunod sa Panginoon? Kasi yung context ng Matthew 18, alam natin yung story, gumamit ng parable si Jesus Christ na may inutangan. Yung isang tao na nangutang sa master, pinatawad siya ng master. Pero yung nangutang sa kanya na konti lamang, hindi niya pinatawad. Ganon din po ang idea ng church discipline. Kung titingnan lang natin ang ating mga sarili, tayo ba ay laging sumusunod sa Panginoon? Hindi tayo laging sumusunod sa Panginoon. So, ganun din dapat ang ating trato sa ating pong mga kapwa mananampalataya. Pero, let me say this, pero kung ikaw ay church member at talagang ayaw mong sumunod sa Panginoon, you will be church discipline. At meron pong process ang Panginoon. Hindi ito automatic na halimbawa, si Nicole, ayaw niyang bayaran yung sinilaban niyang bahay. O Nicole, meron ka na lamang 1 linggo, hindi ka na church member. Hindi po ganon. Hindi po ganun ang scripture. So, let's see. Yung outline, so tingnan natin quickly yung outline. So, madali lamang po yung outline. So, meron pong introduction and conclusion. So, we see that sa beginning at sa ending. Pangalawa po pagkatapos po ng introduction, from chapter 1 hanggang chapter 4, chapter 1 verse 10 hanggang chapter 4, dinil na po ni Paul yung division. You see that, yung division. Pagkatapos po, from chapter 5 hanggang chapter 14, dito na po yung samot-saring problema at question. At panghuli, sa 1 Corinthians 15, yung doctrine of resurrection. Meron pong specific place ang 1 Corinthians patungkol po sa resurrection, doctrine of resurrection. So, then po ang 1 Corinthians. So, next week, we're going to study ang first chapter and we can see kung ano ang tuturo sa atin ng Panginoon. So, bilang application, so i-apply ko lamang po quickly ang ating pong introductory note na ang church po ito po ay isang assembly ng Panginoon na kung saan tayo i-correct ng Panginoon. Just imagine kung ang church natin, ay hindi nagpo-correct ng error. Just imagine kung halimbawa ako ay tatay na, tapos ang dami ko na palang mali bilang tatay. Kung halimbawa ako ay wife, tapos ang dami ko na palang mali bilang wife, tapos hindi ko napapakinggan sa church ang correction, paano ako may tatama ang aking buhay? So dun po pumapasok ang kahalagahan po ng church. At bilang mga mananampalataya, whenever the Bible, the Scripture is correcting us, dapat ang attitude natin, yes Lord, I will obey you Lord. Yes Lord, susundin ko ang kalooban mo. Tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa aming pong napag-aralan. Salamat Ama sa Book of 1 Corinthians kung saan nakita namin ang kalooban po ninyo.
ang kagandahan ng church program na binigay niyo po sa amin. We pray na bilang mga mananampalataya, tulungan niyo po kami na magbigay ng high regard patungkol po sa simbahan. We pray na sa amin pong mga buhay, in light of the condition ng mga church member ng Corinth Baptist Church, ay makita namin na kami dito po, Panginoon Church, dito po sa Tuktukan ay hindi po iba. Kung paano hindi perpekto ang Corinth Baptist Church, gayon din po, Panginoon, ang assembly po ninyo sa bawat lugar. We pray na sa maikling imbitasyon po namin, kayo po ang manguna at magpala. In Jesus' name we pray. Amen.